Naniniwala ba kayo mga kaiwaga na tunay ang tinatawag na mutya ng agila? Panahon nito ng 1977, lugar ng Mindanao. Itago mo na lang po ako kaiwaga sa pangalang Castro. Isa po akong dating sundalo na ngayon ay retirado na. At ang nagpadala ng kwentong ito sa inyo ay ang aking apo. Magmula noong mapakinggan ko ang trabungko ng musang na ibinahagi rin ninyong kwento rito, hindi na ako mapakali noon. Kaya naman ang apo ko na ang nagsulat para sa akin. Sa kadahilanang hindi po ako magaling sa pagsusulat at hindi nakatungtong sa mataas na paaralan. Noong araw kasi kahit hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral, maaari kang makapag-training ng sundalo. Kaya naman noong panahon ay sinamantala ko na. Kayo na lang po kaiwagang bahalang magayos ng ipinadala naming kwento ng aking apo. Simulan na natin ang kwento ni Castro. Bata pa lamang umano siya. Mahilig na itong mag-alaga ng iba't ibang uri ng ibon. Sa katunayan ay napakarami nitong alaga sa kanilang tahanan. Walang masyadong kaibigan nitong si Castro. Sa kadahilanang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kababata. Dahil na rin sa pagbebenta nito ng iba't ibang uri ng ibon upang makatulong sa kanyang mga magulang. Nang dahil sa kahirapan ay mulat na ang kanyang kaisipan na kinakailangan niyang tulungan ng kanyang mga magulang pati na rin ang kanyang sarili sa pag-aaral. Sa tuwing umaga sa pagpasok nitong si Castro sa kanilang paaralan, dumadaan ito sa kanyang mga bitag. Nayari lamang sa maliit na sanga ng kahoy. At ang pain naman ay nilalagay nito para sa mga ibon. Mga butil ng mais pati na rin ng bigas. Kaya naman pagdating nito sa kanilang paaralan, iyon ang laman ng kanyang bulsa sa tuwing kinakapa niya ito. Sa kadahilanang pagdating ng hapon bago umuwi ng kanilang tahanan, maglalagay uli siya ng mga pain kung sakaling naubos na ang mga ito. Saka naman siya magpapandaw ng mga nahuling ibon. Nasa 20 pirasong bitag ng ibon ang ginagawa nitong si Castro. Kaya naman bago ito makauwi sa kanilang tahanan, kaliwa at kanang kamay ay may daladala itong mga ibon. Sa tuwing araw ng Sabado at Linggo, bumababa si Castro ng kabayanan upang doon ay ibenta ang kanyang mga daladalang ibon para sa mga taong mahilig ring mag-alaga ng mga ito. At sa tuwing na ibebenta ni Castro ang lahat ng kanyang mga paninda, masaya itong umuwi sa kanilang tahanan at nakangiting humaharap sa kanyang mga magulang. Saka naman ito inaabot sa kanyang ina ang kanyang mga napagbentahan. Naku anak, napakalaking tulong nito sa atin. Pagpasensyahan mo na kami bilang magulang mo. Wala kasi tayong sariling lupa anak na maaari nating pagsakahan. Kaya naman nakikisaka lang kami ng iyong itay. Ang inay naman, wala naman ho kaming inihingi ng aking kapatid. Ang mahalaga ho para sa amin, masaya tayong apat. Hayaan mo nay, kapag naging sundalo ako na ang magpapaaral sa aking bunsong kapatid. Anak, nagpapasalamat kami sa iyo ng iyong inay. Dahil sa murang edad mo pa lamang, malawak na ang iyong pag-iisip at naunawaan mo na ang ating sitwasyon sa buhay. Ipinapanalangin naming maging sundalo ka anak. Alam naming pangarap mo yan. Subalit natatakot rin kami para sa iyo. Sa kadahilanang alam mo naman sa lugar nating ito, naglipa na ang mga tulisan. At marami tayong mga kilalang rebelde na nagmamatsyag lamang rito sa atin. Nanahimik na lamang si Castro sa mga sinabi ng kanyang mga magulang. Kaya muli na lamang itong nagtungo sa kanyang mga bitag. Sinusuong ni Castro ang gubat kung saan may naglalaki ang mga puno. At sa ilalim naman ito ay may malawak na damuhan. At ang bawat pagitan ng kanyang mga bitag
ay nasa tig sa 10 dipa. Nang dahil sa lawak ng gubat na iyon, iba't ibang uri ng ibon ang mga nagagawi roon. At kahit na rin ang manok gubat, madalas ring nakakahuli itong si Castro na ginagawa naman nilang pang-ulam. Subalit ang madalas niyang kaagaw doon ay ang mga bayawak. Kinakain nito madalas ang kanyang mga nahuhuli sa bitag. Kaya naman minsan hita na lamang ng ibon ang natitira rito habang nakatali pa rin sa kanyang patibong. Maya-maya habang nanduro nitong si Castro at nagpapandaw ng kanyang mga patibong, ang huling bitag na kanyang pupuntahan na medyo may kalayuan sa kanyang kinatatayuan sa kasalukuyan, may narinig siyang isang malakas na huni ng ibon. At bibihira lamang itong maligaw sa gubat na iyon. Sa patuloy niyang paglalakad patungo sa bitag, bigla siyang napatingala sa isang malaking puno. At may biglang bumulusok na isang malaking ibon patungo mismo sa kanyang bitag. Kaya naman nagmadali na itong si Castro at tumakbo ng patungo roon. Habang papalapit na nga ito, kitang-kita niya ang malalaking pakpak ng agila at hawak-hawak ng kanyang matatalim na kuko ang nahuling ibon sa patibong ni Castro. Nakabukas ang kanyang 2 bagwis habang pilit na inililipad ang ibong nakatali hanggang sa tuluyan ng maputol ang maliit na hita ng ibon at tuluyan ng lumipad ang agila habang nananatili sa kanyang matatalim na kuko ang kanyang pagkain. Muli itong bumalik sa isang malaking puno kung saan ito nanggaling. Napakarami ko namang kagaw sa aking hanap buhay. Kung hindi bayawak, malalaking ibon. Mukhang may pugad na yata ito roon. At malamang ay ipapakain niya yun sa kanyang mga supling. Dala ng pagkamangha ni Castro sa malaking agila. Madali itong nagtungo sa ilalim ng malaking puno at dahan-dahan niya itong inakyat hanggang sa makarating sa nasabing pugad. Nasipat niyang meron itong isang supling, subalit may natitira pa ring isang itlog. Ngunit kulay berde ang kulay nito, lalo na kapag nasisinaga ng araw. Nanatili lamang si Castro sa kabilang sanga habang patuloy na tinitingnan ng malaking agila. Makaraan ng ilang minuto, dahil nga hapon na rin noon, habang nananatili pa rin nakabantay ang agila sa kanyang pugad. Pinili na lamang ni Castrong bumaba sa malaking punong iyon at muling balikan na lamang sa isang araw ang pugad. Naanimoy nakaramdam siya ng kakaibang atensyon sa itlog na iyon. Kinagabihan sa kanilang tahanan, maagang natulog itong si Castro matapos gawin ang kanyang takdang aralin. Hindi niya pa rin makalimutan ang kulay berdeng itlog ng agila at kahit sa kanyang paghiga, nananatili niya pa rin itong iniisip hanggang sa tuluyan na lamang siyang makatulog. Kinabukasan ng umaga, excited na itong pumasok ng paaralan. Maagang gumigising itong si Castro upang daglian niyang madaanan ang kanyang mga patibong. Ang ipinagtataka niya roon sa kanyang pagdating, ni isang ibon ay wala man lamang nahuli sa kanyang bitag. Kaya naman nagmadali nang bumaba itong si Castro at habang naglalakad patungo sa kanyang paaralan, palaisipan pa rin sa kanya na hindi man lamang nabawasan ng mga butil ng mais pati na rin ng bigas. Naanimoy kinatatakutan ng maliliit na ibon ang magawi sa kagubatang yun. Pagdating sa kanyang paaralan, kinakapa nito ang maraming pain sa kanyang bulsa kung saan nandoon ang maraming mais pati na rin ng bigas. Pinaghahalo niya ang mga ito para makatipid sa mga pain. Kinahaponan ay nagmamadali siyang umuwi.
Dumiretso na ito sa kanyang mga bitag. Dala-dala ang kanyang bag na nakasakbit sa kanyang likuran. Wala pa ring pinagbago roon. At ang lahat ay nasa maayos pa rin ang pagkakalagay na wala man lamang gumalaw ni kahit na isang ibon. Tahimik ang paligid. Ni kahit na isang huni ng ibon ay wala siyang naririnig. Muli niyang nasipat ang mataas na puno. Dahan-dahan niya uli itong inakyat. Pagdating niya roon, saktong wala ang malaking agila na malamang ay naghahanap ng kanilang pagkain. Muling lumipat si Castro sa isang sanga, malapit na mismo sa may pugad. Nandoon pa rin ang isang supling na agila, pati na rin ang kulay berdeng itlog. Madali itong dinampot ni Castro upang hindi na siya maabutan ng agila roon. Subalit ang maliit na sanga na kanyang tinatapakan, nabali ito at lumagapak ang katawan ni Castro sa lupa. Sa sobrang taas ng punong kanyang inakyat, nawalan ito ng malay. At ayon sa kanya, habang nananatiling nakahiga ang kanyang katawan sa lupa, sa pag-aakalang yun na ang kanyang katapusan, may nagpakita sa kanyang hindi pangkaraniwang agila, nagniningning na kulay berdito, at sa kanyang pagkakatansya, mas malaki pa iyon sa kanyang itay. Nagsasalita ito na animoy tao, habang nagwiwika sa kanya nang, "Ikaw na ang aking bagong gagabayan. Ako ang bantay ng batong hawak-hawak mo at hindi yan itlog ng agila. Isa iyang malakas na mutya na binabantayan ng nakita mong agila sa may pugad. Nagtatangan ka na ngayon ng hari ng himpapawid, ang mga tulad naming agila na kinatatakutan sa kalawakan, pati na rin sa ibaba ng lupa. Huwag kang matakot sa akin, sa kadaylan ng isa kong kaibigan." Nang bigla na lamang nagising itong si Castro, na hawak-hawak pa rin sa kanyang kamay ang mutya ng agila. Dahan-dahan niyang pinakiramdaman ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang dalawang braso. Subalit napansin niya sa kanyang pagkilos, wala siyang natamo ni isang bali sa kanyang buong katawan o kahit makaramdaman lamang ng pananakit. Maliban sa kanyang maruming kasuotan, sa pagkakabagsak nito sa lupa, madaling kinuha ni Castro ang kanyang bag sa ilalim ng malaking puno at binaybay na ang daan papauwi sa kanilang tahanan. Habang naglalakad ay tinitingnan niya ang mutya. Wala pa siyang gaanong ideya noon kung ano nga ba ang maaaring may tulong nito sa kanya. Sa kadaylanang sa mga panahong iyan ay bata pa lamang siya at wala pang kahit na anumang interes patungkol sa mutya. Kumuha pa ito ng isang bato at pinagumpog ang dalawa. Sa kadaylanang nakakaramdam pa rin siya ng duda. Sa pagbabaka sakaling itlog nga iyon ng agila at hindi mutya na sinasabi ng nagpakita sa kanya. At nang kanya ngang mapatunayan, isang solidong bato nga ito na mayroong kaaya-ayang kulay na berde. Pagdating ni Castro sa kanilang bahay, napansin ng mga magulang nito ang kanyang maruming damit at nagwika sa kanya nang, "Anak, anong nangyari sa kasuotan mo? Puting-puti pa naman yan. Nako, mahihirapang maglaba ang inay mo." Tugon naman ni Castro sa pagtatanong ng kanyang itay, "Nadulas lang po ko tay sa bukid. Sa pagpandaw ko ng aking mga bitag. Lugi nga ho dahil wala man lamang akong nahuli." "Hayaan mo na anak, may mga ganyang araw talaga. Magbihis ka na roon at ibabad mo sa tubig ang damit mong yan, para naman hindi mahirapan sa paglalaba ang inay mo." Hindi na binanggit ni Castro ang patungkol sa mutya, upang hindi na ito maungkat pa, at inilagay niya na lamang ito sa bulsa ng kanyang bag.
pahabol na wika pa ng kanyang itay. Siya nga pala anak, yung ibang mga ibon na nasa likuran ng ating tahanan, inilipat ko roon sa may gilid. Sa kadahilanang naiinitan na sila roon sa likuran at baka magtampo at magkasakit pa. Muling tugon naman ni Castro sa kanyang itay bago ito lubusang magbihis ng kanyang kasuotan. Salamat ho itay. Magtutungo na lamang ho ako roon para pakainin sila. Saka tuluyang nagbihis ng kasuotan si Castro at ibinabad ang kanyang puting damit sa tubig. Maya-maya pa ay naging abala na ito sa pagpapakain ng kanyang mga alaga. Hanggang sa naisipan niyang muling kunin ang mutya na nasa kanyang bag habang pinaglalaroan lamang ito sa kanyang kamay. Kakaibang ay kinikilos ng mga ibon habang nasa kanilang kulungan. Sa tuwing lumalapit itong si Castro sa mga ibon habang hawak-hawak ang mutya sa kanyang kamay, hindi mapakali ang kanyang mga alaga habang nagsisipaghuni ang mga ito at lumilipad ng paikot-ikot sa maliliit nilang kulungan. Nabahala roon si Castro at hindi malaman ang dahilan kung bakit nagkakaganoon ang kanyang mga alaga. Samantalang kanina lamang ay pinakain niya ang mga ito. Subalit sa kanyang pagbabalik, habang tanga ng mutya, nakakaramdam ng takot ang maliliit na ibon. Sinubukang ibalik ni Castro ang mutya na yun sa kanyang bag at muling inobserbahan ang kanyang mga alagang ibon. Nanahimik na ang mga ito. Kaya naman napagtanto niya na dahil iyon sa mutya na kanyang tangan-tangan. Siguro ay dahil nakikita ng mga ito ang imahe ng agila na nagbabantay sa mutyang iyon. Sa paglipas ng ilang taon, nanatili kay Castro ang pangangalaga ng kanyang mutya at hindi na nga siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Sekundarya lamang ang kanyang natapos sa high school at pinilit niya pa iyon sa pamamagitan pa rin ng pagbebenta ng ibon hanggang sa may magbukas ng oportunidad para sa kanya na nangangailangan noon ng mga sundalo upang karagdagang puwersa militar, lalo na sa mga kritikal na lugar ng Mindanao. Hindi naman nabigo noon si Castro sa kanyang pangarap. Nabigyan ito ng pagkakataong makapag-training at pansamantalang umalis sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang buwan, nagulat na lamang ang kanyang mga magulang sa pagbabalik nito sa kanilang tahanan. Isa na itong ganap na sundalo, subalit hindi siya sa kanilang lugar mismo na assign. Sa kadahilanang kilala siya roon at maaaring mga kilala niya ring rebelde ang pumaslang sa kanya sa kanilang lugar. Napunta siya sa isang mas magulong lugar upang doon ay isabak ito sa araw-araw na pakikipagdigma sa mga kalaban. Yung tipong almusalan, tanghalian at gabihan. Mga putok ng baril ang maririnig mo dahil sa mga tiwaling rebelde ng ating gobyerno noon. Hindi naman nawawala sa leeg ni Castro ang kanyang mutya habang nakabalot lamang ito ng pulang tela at ang ginamit niya namang panali rito ay ang itim na sintas ng sapatos. Hanggang sa dumating ang isang araw, habang nasa kasagsagan sila ng putukan, parami ng parami ang mga dumarating na rebelde habang patuloy na lumalakas ang kanilang pwersa. At kami naman ay unti-unting nababawasan. Dahil sa nararamdamang galit ni Castro sa mga oras na yun, sa kadahilanang kahit na ang malalapit na sundalo sa kanya ay isa-isa ring bumubulagta sa lupa. Nadiskubre niya ang abilidad ng kanyang mutya nang hindi sinasadya. Harap-harapan itong sumusugod, subalit hindi siya nakikita ng kanilang mga kalaban habang patuloy siyang nagpapaputok sa mga ito.
Hindi mawari ng mga rebelde kung saan nanggagaling ang putok, habang sila naman ang unti-unting nababawasan hanggang sa magsipaglikasan ng mga ito. Marami pa noon ang mga sugatan sa kanilang mga kasama, maliban pa sa mga napaslang, kabilang na ang kanyang mga kaibigan. Hanggang sa unti-unting nakikilala itong si Castro ng kanilang commander at itinalaga itong mamuno sa bawat hanay upang maiwasan ang bahagya nilang pagkalagas. Wika pa ng isa sa kanyang kasamang sundalo roon. Castro, mukhang nalalapit na ang pagtaas ng posisyon mo. Sa kadailanang, malapit na malapit ka sa ating mga opisyal. Huwag mo kaming kalilimutan, Castro. Bilang kapatid ang turingan sa ating mga sumpaan sa pagbubuwis ng buhay upang maubos ang mga tulisan. Wika naman ni Castro sa mga sinabi nito sa kanya. Kayo naman talaga, oo. Minamadali nyo naman ang pagangat ko. Kinakailangan ko uling mag-aral bago makatungtong sa sinasabi ninyo. May hinihintay na rin akong schooling. At sana nga magtuloy-tuloy na ang lahat ng yon. Dahil ito talaga ang pangarap ko bilang isang magiting na sundalo. Araw ng Huwebes. Nabigyan sila Castro ng isang assignment. Kinakailangan nilang suyurin ng 3 bukid upang hanapin doon ang mga naninirahang tulisan. At habang sa kanilang patuloy na paglalakbay, marami rin silang nadaraan ng mga katutubo. At ang mga katutubong naninirahan sa bukid na nagtuturo sa kanila kung saan nakatago ang mga tulisan. Sa kadailanang kahit sila mismo ay ginagambala ng mga ito upang kunin ang kanilang mga pananim at pangsariling pakinabangan ng mga rebelde. Walang magawa ang mga katutubo roon sa kadailanang tinatakot sila ng mga ito. Napapaslangin ang kanilang mga pamilya kung hindi sila magbibigay ng kanilang mga inani. At ang ilan pa nga umano sa kanilang mga anak ay binihag ng mga ito noon upang gawing utusan sa kanilang tinatawag na kampo. Ganito kadahas noong panahon, lalo pat bibihirang maakyat ang kabukiran. Maraming kalapastanganan noon ang ginagawa ng mga rebelde. Ang pananamantala sa mga taong mangmang na walang pinag-aralan. Habang walang pakundangang tinatakot ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang armas na sa kunting pagkakamali mo lamang at maling salita ay maaaring maging yun na ang huling buhay dito sa mundo. Bilang mga sundalo, sa bawat alis namin sa aming mga tahanan o kahit na rin sa aming mga kampo, wala na kaming kasiguraduhan kung babalik pa kami ng buhay. Sa kadailanang ang aming sinumpaan ay hindi ang halaga ng perang aming matatanggap sa sahod, kundi ang aming gampanin na kalabanin ng mga tulisan sa ating gobyerno at proteksyonan ng mga taong walang kalaban-laban na madalas na nagiging alipin ng mga ito dahil na rin sa maling paniniwala na kanilang ipinaglalaban. Sa dami ng kanilang samahan noong araw, ni hindi mo na matukoy sa iyong harapan kung sino ang kalaban habang nakasuot ka ng uniforme at sila naman ay nakasibilyan. At bilang umaayon sa batas, hindi ka maaaring basta-basta na lamang magpaputok kung walang ipinapakitang dahas ang nasa iyong harapan. Kaya naman ang lagi mo na lamang kakapitan sa araw-araw na paglalakbay ay ang laging pagdarasal na makalis sa kampo at makauwi pa rin ng buhay. At bilang nagtatanga ng mutya ng agila, ni hindi ko ito ipinapakita o ipinagyayabang sa aking mga kasamang sundalo. Kaya naman nagtataka sila kung anong meron sa akin. Paalala lamang sa ating lahat na hindi sinasamba ang mutya sa kadailanang ang may likha rin sa kanila ay ang makapangyarihang lumikha ng buong mundo at siya ang tunay na dapat nating sinasamba.
Isang gabay lamang ito upang magkaroon ng proteksyon sa araw-araw na gawain. Subalit ang makapangyarihang may likha pa rin ang tunay na may hawak ng ating buhay. Pagkarating nila Castro sa ikalawang bukid, meron silang nakitang tatlong magsasaka. Tinanong niya ang mga ito at nagwika ng, "Magandang umaga ho sa inyo. Maabala lamang ho namin ang inyong pagtatanim. Saan pa ho ba may mga tahanang naninirahan dito? Makikingi lamang ho sana kami ng tubig. Wala kaming makuhanan ng maiinom dahil na rin sa sobrang tarik ng bukid na ito." Nahahalata na nila Castro ang kakaibang ikinikilos ng tatlong magsasaka. Na animoy may tinatago ang mga ito at bahagyang pasimpleng nagbubulungan. Doon nila naramdaman ang panganib sa ikalawang bukid na kanilang naakyat. Tugong wika pa ng isang magsasaka habang may nakasakbit itong itak sa kanyang tagiliran. "Pasensya na kayo. Malayo pa rito ang mga tahanan namin. Pero may tuturo kami sa inyong balon at doon ay maaari kayong kumuha ng tubig. Tuloy-tuloy lang kayo sa masukal na daang yan. Pagdating nyo roon sa dulo, may masisipat kayong isang malaking puno. At sa ilalim noon ay may bukal. Huwag kayong mag-alala dahil doon din kami kumukuha ng maiinom." Sa pamamaraan pa lamang ng pananalita ng magsasaka, kakaiba na ang mga kilos nito na animoy may nagbabadyang panganib. "Sige ho Manong, marami hong salamat. Magtutungo na ho kami roon." Tinahak na nila Castro ang daan patungo sa nasabing bukal. Nakakapagtaka lang dahil mayroon pa ring bukal sa lugar na yun. Sa kabila ng pagiging matarik ng bukid, bibihirang makahanap ng bukal sa ganong lugar. Hanggang sa may masipat nga silang isang malaking puno. Subalit naganda na silang lahat sa kadailanang masukal sa may parteng yun. At habang paparating pa lamang sila sa nasabing bukal, may nasipat silang isang babaeng umihigib ng tubig. Nagmamadali itong umalis nang makita sila roon. Naanimoy takot na takot sa kanilang presensya bilang mga sundalo. Wika pa nga ng isa sa kasama ni Castrong sundalo. "Ano ba yan si ate? Nagmamadali naman itong umalis. Para naman tayong may ketong nito." "Hayaan nyo na. Malamang ay bibihira lamang silang makakita ng sundalo rito. Kaya mag-iingat tayong lahat. Dahil hanggat hindi natin napapatunayang sila ay mga rebelde, wala tayong maaaring gawin na kahit na anuman." Isa-isa nang nagsipagkuhanan ng tubig ang mga kasama ni Castro. "Napakasarap talaga ng tubig galing sa bukal. Manamis-namis. Natural na nanggaling sa kalikasan. Mas maganda ito para sa ating katawan." Matapos nang makainom at makakuha ng lahat, sinundan nila ang dinaanan ng babae upang alamin kung saan ito patungo. Sa ilang minuto nilang paglalakad, wala pa rin silang makita ni isang tahanan na maaaring pinagkukublihan ng mga kalaban. At dahil nga sa nasa unahan nitong si Castro, umalingaw-ngaw ang napakaraming putok at si Castro ang unang napunterya. Bumulagta ito sa lupa habang ang iba nitong mga kasama ay nagsipagdapaan na. Gulat na gulat ang mga kasama nitong si Castro. Sa kadailanang nakatayo pa rin ito sa dami ng tama ng bala sa kanyang katawan. May uri ng kabalang mutya ng agila na kanyang tinatangan at mayroon din itong angking sa bulag na kusang gumagana kapag nasa gitna na ng bakbakan. At dahil doon ay napapatras ni Castro ang kanilang mga kalaban, sa tulong na rin ng kanyang mga kasamang sundalo. Nakikipagretrata nito ng harap-harapan na animoy isang agila kung pumaslang ng kanyang bibiktimahin. Matapos ang bakbakan ay nanatili sila roon sa bukid.
hanggat hindi nila nakikita ang pinagkukublihan ng mga ito. At kapag may napapaslang naman sa kanilang samahan, hindi nila ito pinapabayaan kahit na anumang mangyari. Gayon na rin ang mga sugatan sa kanilang hanay, dahil ang lahat ng iyon ay kasama sa kanilang sinumpaan bilang paglilingkod sa bawat isa, lalo pat malalim na ang kanilang pinagsamahan. Umulan man o umaraw, araw man o gabi, patuloy nilang ibinubuhis ang kanilang buhay sa pakikipagdigmaan. Kahit na nga minsan ay kulang sa kain o walang sapat na pagkain sa kanilang paglalakbay, patuloy pa rin nilang sinusuong ang masukal na damuhan. Dala-dala ang kanilang malalaking bag kung saan nakalagay ang kanilang mga gamit. Maya-maya pa ay may nasipat silang 2 tahanan. Malamang doon naninirahan ang nakita nilang babae sa may bukal ng tubig. Nasa gitna ito na nagtataas ang mga nyog, habang malinis naman ang labas ng tahanan na may mga nakatanim na halaman sa paligid ng bakod nitong kawayan. Bagya silang nagpahinga roon, subalit nakamatsyag ang bawat isa, at kumatok nga itong si Castro sa tahanang iyon. Pinagbuksan naman siya ng babae. Tama ang kanilang hinala na doon naninirahan ng babaeng kumuha ng tubig sa bukal. Sambit na wika pa ng babae sa pagbukas ng kanyang pintuan. Ano ho ba ang kailangan ninyo? Kung maaari lang ho sana ay huwag kayong magtagal sa lugar naming ito. Ayaw ho naming mapahamak. Naninirahan ho kami rito ng tahimik. Subalit hindi ho kami kabilang sa kanila. Ayaw lamang ho naming madamay sa gulo ninyo, at kung maaari lamang ho ay umalis na kayo rito. Tugon naman ni Castro sa sinabi sa kanya ng babae. Pasensya na kayo sa aming pangabala. Baka may nalalaman lamang ho kayo kung saan nagkukubli ang mga tulisan. Madalas ho ba silang nagagawi rito? Ginoo, tulad ng sinabi ko sa iyo, ayaw naming madamay sa gulo ninyo. Maaari na po kayo umalis rito ngayon din. Meron ho akong maliliit na anak. Kung maaari lamang ho sa inyo ay umalis na ho kayo kaagad. At dahil sa sinabi ng babaeng yun, hindi na nagtagal roon sila Castro at muli nang naglakbay patungo sa kabilang bukid. Hanggang sa inabot na sila ng gabi sa kanilang paglalakad, kung saan sila abutin ng takip silim at hindi naman mapanganib ang kanilang pinagkukublihan. Doon na sila mismo nagpapahinga, gamit lamang ang kanilang daladalang duyan na madalas na pinagpapahingahan ng mga sundalo. Ang bawat isa ay mayroon ito na palaging nakalagay sa kanilang malaking bag. Habang may nakatukang nagbabantay at nagpapalit-palitan sa paggimbing upang makasiguradong hindi sila masasalakay. Walang maayos na tulog sila Castro. Sa kadahilanang sa bawat pikit ng kanilang mga mata, panganib pa rin ang nasa kanilang isipan at maaari nilang ikamatay kung sakaling magpapabaya silang lahat. Kinabukasan ay maaga silang nagalmusal para sa muling paglalakbay. Maganda ang sikat ng araw sa umaga, kaya naman matapos makapaganda ng lahat, patuloy na nilang nilakbay ang daan patungo sa pangatlong bukid. At habang nasa paglalakbay, bibihira sa amin ang nakakaligo ng maayos. Lalo na kapag nasa kritikal na lugar. Hindi namin nalintana ang aming sarili, kahit na nga ang aming mga paa. Nagpapalit-balat na ito dahil sa hindi pagubad ng sapatos, na may hindi kaaya-ayang amoy dahil sa mahabang paglalakbay sa bukid. Maya-maya pa'y lumapit si Perez kay Castro. Tinanong nito ang nangyari patungkol sa nakaraang araw. Habang nagwiwika ng, Castro, ang akala namin patay ka na. Noong nakaraang araw na tinambangan tayo, kitang-kita kasi namin na bumulagta ka sa lupa. Ang akala ko nga wala nang pag-asa. Pero lumakas uli ang loob namin nang makita naming tumayo ka. Ano ba talaga ang meron ka sa iyong katawan, Castro? At bakit parang hindi ka tinatabla ng bala? Tugon naman ni Castro sa pagtatanong sa kanya ni Perez. Alam mo ba kung anong meron ako?
Malakas akong manalangin sa itaas at yun ang nagpoprotekta sa akin. Kaya kahit papano magpahanggang sa ngayon ay buhay pa rin ako. Subalit may pangsarili pa rin akong lihim na hindi maaaring sabihin. Huwag ka lamang makakalimot manalangin, Perez. At isa iyon sa pinakamalakas nating sandata dito. Minabuting hindi sabihin ni Castro ang kanyang pinangangalagaang mutya ng agila. Sa kadailanang sa kanyang paniniwala ay hindi ito pinagyayabang o kahit na ipakita sa kanyang mga kasama. Nananatili lamang ito sa pulang telang nakabalot habang nakasabit pa rin sa kanyang leeg na itinatago niya naman sa kanyang damit. Ilang oras ang nakalipas sa kanilang paglalakbay. Katanghaliang tapat na noon at sobrang tirik na tirik ang sikat ng araw. May nadaanan silang isang puno ng mangga. Itik na itik ito sa bunga, kaya minabuti nilang magpahinga roon habang bagyang kumakain ng mga bunga nito. Yun na ang ginawa nilang tanghalian dahil na rin sa kakapusan ng kanilang pagkain sa kanilang paglalakbay. Subalit habang abala ang bawat isa sa pagpapahinga, may narinig silang isang malakas na sipol. At sigurado silang hindi iyon ibon. Mabilis nilang dinampot ang kanilang mga baril. Habang nakatutok ito sa isang direksyon kung saan ang galing ang malakas na sipol na iyon. Nang biglang lumabas ang dalawang bata sa masukal na damuhan. Dalawang batang lalaki na animoy naglalaro sa katanghaliang tapat. Muli nilang ibinaba ang kanilang mahabang baril. At lumapit si Castro sa dalawang bata. Kinausap niya ang mga ito kung saan sila naninirahan. At dahil nga sa wala pang alam ang mga ito patungkol sa hindi pagkakaunawaan ng gobyerno at ng mga rebelde, sinamahan sila ng dalawang bata kung nasa saan ang kanilang mga tahanan. At nang masipat na nila Castro ang mga tahanan ng mga ito, nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad patungo roon habang nasa unahan nila ang dalawang batang lalaki. Nagulat na lamang ang mga naninirahan nang makita nilang nandudo na ang mga sundalo malapit sa kanilang tahanan. Habang ang dalawang panig ay nagpapakiramdaman lamang, lumabas sa isang kubo ang kanilang pinakapinuno. Subalit bago pa man lamang ito magsalita, inunahan na ito ni Castro habang nagwiwika ng, "Magandang tanghali ho. Hindi kami napunta rito upang makipag-away. Nandirito kami upang makipag-usap sa inyo ng maayos. Bilang Pilipino sa Pilipino. At tao rin ho kaming kaharap. Hindi rin namin gustong may magbuwis ng buhay pa sa inyo. At ganoon na rin sa aking samahan. Lalo na ang mabubuting bata na inyong mga anak na wala pang kamalay-malay sa mundong ito. Makikiusap po kami na iwasan na natin ang gulo, lalo na ang pananambang ninyo sa amin at ang pagkuha ng mga inani ng mga katutubo. Lumaban lamang ho tayo ng patas sa buhay at hindi natin maaaring isisi ang gobyerno sa mga nangyayari dahil ang mga buhay natin at ang buhay ng bawat pamilya, hindi gobyerno ang kailangan nating asahan para doon. Dahil tayo mismo ang may hawak ng sarili nating buhay at kapalaran. Nandirito kami ngayon sa inyong harapan hindi para sa gobyerno, kundi para sa ating bawat isa na namumuhay dito sa ating sariling bansa. Naatasan lamang kami na magtungo rito upang matigil ang panglalamang lalo na sa mga katutubo. At nakikiusap kami sa inyong lahat na kung maaari lang ay ibigay na ninyo sa amin ang inyong mga sandata. At huwag na kayong muling humawak niyan upang wala ng pamilyang magbuwis ng buhay sa matagal na ngalitan ng gobyerno at sa inyong mga paniniwala. Lakas loob na sinabi yun ni Castro bilang naatasang namumuno sa kanilang hanay sa pagpunta sa kritikal na lugar na iyon. Tugon naman ang pinuno ng mga rebelde. "Maganda ang hangarin mo. Subalit hindi ganong kadali ang sinasabi mong yan. At sa tingin ko hindi ang aming paniniwala ang may pagkukulang, kundi ang inyong pinagtatrabahuhang gobyerno at ang mga nanunungkulan sa loob nito.
Biktima lamang rin kayo sa kanilang mga utos. At wala rin kaming magagawa kung di paglaban ng aming mga sarili. Kaya hindi maiiwasang may mapaslang sa inyo o kaya ay sa aming samahan. Tama ka sa iyong sinasabi, Pinuno. Subalit ang layunin namin sa pagpunta rito ay magkaroon ng katahimikan at hindi madamay ang maliliit na tao, lalo na ang mga katutubong naninirahan dito. Hindi kayo maaaring humawak ng ganyang kalalakas na sandata. Sa kadailan ng taliwas yan sa batas ng gobyerno. Huwag na sana kayong magmatigas, Pinuno, at ibigay na ninyo yan sa amin upang wala nang madamay na kahit na sino man. Nagsipaglabasan pa ang ilang mga naninirahan doon habang may hawak-hawak na kanya-kanyang mga baril. Lalaki man yan o babae. Subalit pinipigilan niyo ng kanilang pinuno. Sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang kamay ay sumusunod na ang mga ito sa kanya. Pilit nang pinalalayo sila Castro ng pinuno. Subalit nagbigay ng palugit si Castro at muli itong nagwika ng, "Magbabalik kami rito, Pinuno, at ang pangalan ko nga pala ay Castro, isang mabuting kaibigan na tulad mo. Alam kong may kabutihan ka dyan sa iyong puso. Hindi ka magiging isang pinuno kung wala ka noon. Sana lamang sa aming pagbabalik sa Makalawa ay ibigay na ninyo sa amin ang lahat ng inyong mga sandata at manumbalik na kayo sa ating gobyerno." At nang papaalis na sila Castro doon, muling nagwika ang pinuno ng mga tulisan. "Saglit lang, kaibigang Castro. Ang pangalan ko nga pala ay Habib. Susubukan kong hikayatin ang aking mga kasamahan at ipangako mo sa akin ang sinasabi mong gobyerno na maaari naming lapitan pagdating ng tamang panahon. At kung sakali man ay suko namin ang sandata namin sa inyo, inihiling lang namin ang katahimikan ng lugar na ito. Dito na kami lumaki at dito na rin kami lubusang tatanda at mamamatay. Sisikapin kong matupad ang lahat ng kahilingan mo, kaibigang Habib. Maaasahan mo kami." Muli nang naglakbay sila Castro kasama ang kanyang mga hanay na sundalo. Nanatili lamang sila sa kabilang bukid upang doon ay magmatsyag at magpahinga habang hinihintay ang araw ng kanilang pagbabalik. Sa kanilang pananatili roon, wala namang nagtangkang rebelding puntahan sila sa lugar hanggang sa dumating ang takdang araw ng ibinigay nilang palugit. Muli silang naglakbay patungo sa tahanan ng mga rebelde. Tahimik ang paligid habang sila ay naglalakad at mga huni lamang ng ibon ang kanilang naririnig. Papalapit pa lamang sila Castro sa tahanan. Nasisipat niya na ang pinunong si Habib na nakatayo sa harapan ng kanyang mga kasama. Habang ang mga sandata naman ito ay pinagtipon-tipon na nakalapag sa lupa. Pagdating nila sa mismong harapan, doon ay lumapit si Habib na nakangiti kay Castro. "Eto na ang hinihiling ninyo. Sumang-ayon na ang bawat isa sa amin para sa ikatatahimik ng bawat pamilya. Sa kadailanang ayaw na rin namin ng gulo. Bibigyan lamang kita ng paalala, kaibigan. Hindi lang kami ang rebelde at marami pang nagkalat sa buong Pilipinas. Subalit hindi na kami makikiisa roon. Meron kang ang isang salita, kaibigang Habib. Sana ay maging matatag pa ang ating pagiging magkaibigan at maaari kaming magtungo rito sa kahit na anumang oras ng walang nararamdamang panganib." Madali nang kinuha ng mga kasamahan ni Castro ang mga sandata. Malalakas ang baril ng mga ito na matagal na rin nilang pinagkakaingatan sa kanilang pakikipagdigmaan noon. Ipinagtimpla pa ng kape sila Castro habang nakikipagkwentuhan sa bawat isa na naglalaan ng oras upang kilalanin ng mga ito. Sa kadahilanang manunumbalik na umano sila sa gobyerno at tataliwas na ng lubusan sa samahan ng mga rebelding nagkalat sa ating bansa. Hindi maiiwasang magtanong ng pinunong si Habib na kasama pala ito noon sa tuwing tumatambang sila ng mga sundalo. Isa umano siya sa bumaril kay Castro,
Kaya nagtataka siya kung bakit nabuhay pa ito, samantalang tadtad ng bala ang katawan ng kanilang tambangan. Iisa lang ang pinagsabihan ni Castro ng kanyang gamit, at inamin ito kay Habib na nagtatangan siya ng mutya ng agila. Okay mga kahiwaga, sayang at hindi umabot ng 1 oras ang kwentong ito. Marami pong salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Castro. Alam kong mahaba pa ang kwentong ito pero hindi niya na raw pwedeng idetalye ang lahat. Kaya bigyan na lamang po natin siya ng privacy. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa inyong laging pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Naniniwala ba kayo mga kahiwaga na tunay ang tinatawag na mutya ng agila?